Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sabi ni Ronald, dating Secretary Ronald Llamas, nakausap niya daw yung mga ambassadors. Naalala ko, mayroon ito talagang meeting si former Secretary Ronald Llamas. Mayroon kaming Dos Amigos na programa. Sabi ko, Ronald, nasaan ka ba't nakapurma ka? Ha? O, sabi niya, nandito ako sa isang mamahaling hotel eh. Nakapurma ako, oh. Pa-meeting ko yung mga ambassadors. O, yun. Ngayon, ang sabi ni Ronald Llamas, yung mga kausap kong mga ambassadors, sabi nila, pag nakabalik yung mga Duterte, you will be a failed state. Para kayong North Korea. O yun. So, actually, dapat din talaga itong isipin ng ating mga kababayan. Ha? Ito yung naiisip ng ibang mga bansa eh. Tungkol sa atin. Kumbaga, ang pagtingin sa atin ng ibang bansa, in-express ng mga ambassadors na kausap ni Ronald Llamas, sabi daw sa kanya, kung makabalik pa sa inyo ang Duterte, makabalik sa pamamagitan ni Sara, para kayo niyang hindi na natuto. Ha? Parang, ano na kayo? Ano na kayo? Hindi na ba kayo nagising sa ano? Parang ano na kayo? Failure kayo. Failed state. Ibig sabihin, ano na tayo? Wala nang mangyayari sa atin kapag ganyan. Wala na tayo, hindi na tayo natuto. Ano yon? Actually, ano talaga yan? Dapat pag-isipan talaga natin yan na mamamayang Pilipino. Yung comment na yan ng mga ambassadors. Totoo yun kasi yung kinikwento na yan ni Ronald Llamas, may programa nga kami minsan, sabi ko, nasaan ka ba't nakapurma ka? Kamiting niya raw mga ambassadors. Hindi niya naman dinitalye kung sino-sino yon. Pero ngayon, mayroon siyang comment na ganyan, lumabas sa media. Ang sabi niya, nung nakausap niya daw ang mga ambassadors at napag-usapan si Sara, nung naisip ng mga ambassadors na, kung mananalo pa yan si Duterte, makakabalik ang Duterte sa puder, ano na kayo? Failed state na kayo. Ibig sabihin, hindi nyo nare-realize na hindi pa rin kayo natututo sa pinagdaanan na ng bansa. Dahil nga alam nila lahat na all of them are facing the possibility of their political and physical survival. Dahil sinasabi naman ni Sara, gaganti kami. Yes. Hindi kami kakalusin natin kayo. So, every non-Duterte na interesado magpatakbo, alam nila there cannot be more than one. So, at a certain point, for their own survival, kinakailangan mamili ng isa. Kailangan mamili ng isa. Kaya yes, that is a viable possibility. May nakikita ka ba na malakas na nag-i-emerge ngayon at this point from Mindanao? Kasi yan ang bailiwick ng mga Duterte. Kahit paano pampahina lang ng hold nila. May nakikita ka ba doon? Well, the tulpos are from Mindanao. Kaya kung kukunin mo yung tulpo as president or vice, kahit paano, may makukuha yan. Sa Mindanao. Tika Mindanao ang mga Duterte. Yes, pero kaibigan sila ng mga Duterte. Tulpo. Dati. Lahat naman kakaibigan ng mga Duterte dati. Magka-team nga ang Duterte sa Marcos, di ba? Bago sila nagbiyak. Yes. So you think talaga kakaibigan ng Duterte, yung mga pink. Diba? Pwedeng mangyari talaga na magkaroon ng common candidate United Front against the Duterte. May nakikita kang ganon. Kasi nung 2022, wala nangyari. Yes. Yun ang mangyayari, tingin ko. Dahil lahat naman, kahit yung mga hindi masyadong matatalino, alam naman nila, it is an existential battle. Lahat sila kino-confront yung possibility ng kanilang political and physical mortality against the Duterte. Meron ka bang Ito nga yung mga kausap ko ng mga ambassadors Hindi ko nababanggitin. Sabi nila, pag nakabalik yung mga Duterte, you will be a failed state. Para kayong North Korea. Lalo na pag nakatulan si Digong. Pero Ronald, binabanggit mo yung mga ambassadors. Alam ko, meron nang kumakausap kay sinasound out na siguro gusto lang siyang interviewin, si Sara Duterte.
meron na one of the key ambassadors na kinakausap na siya, sinasound out. On the other hand, meron ding mga iba naman na nakikipag-usap dun sa mga potential nga. Sinasize up nila kung anong mangyayari. Ikaw, Well, most of the ambassadors gusto makausap lahat ng content. No? Paano intelligence gathering ang mga embassies eh. 'Di ba? Magre-report sila sa kanilang gobyerno eh. So, yun yung minimum. Pero yung sino yung kanilang susuportahan? Tingin ko karamihan. Lalo na with the case sa ICC, karamihan. Although hindi nila aaminin publicly, aaminin nila privately, karamihan palayo sa mga Duterte. Anyway, hamon yan sa atin. Hamon yan sa atin. Tama naman yung sinabi ng mga ambassadors. Hindi pa ba tayo natuto? Ha? Bakit nakita na natin ang nangyari sa panahon ng Duterte? Nangako na lalabanan ang kriminalidad, ang illegal na droga, wala namang nangyari. Ang dami lang namatay. Ha? Nangako na lalabanan ang katiwalian, ang korupsyon, wala naman. Marami pang ang mga katiwalian, korupsyon na nangyari sa kanilang kapanahunan. Itong sila Diskayal, sobrang yumaman ito sa panahon ng Duterte. Maraming mga iskandalo, mga korupsyon, scandals na nangyari sa panahon ng Duterte. Farmally, overpriced laptops, marami pang iba. Tapos ngayon, babalik na naman ang another Duterte. Parang, anong nangyayari sa inyo? Parang ganun yung observation ng mga, ng mga ambassadors ng ibang bansa, ano? Totoo naman yun. Mukhang kailangan talaga rin nating seryosohin yan. Tsaka ito pa, alam naman natin na ang Duterte, si Sara lalo na, pro-China. Pati yung mga kasamahan niya, sila Bato, sila Bongo, sila Rubin Padilla, sila Marcoleta, sila Aimee, mga pro-China yan. Tapos ngayon, ang China, kinakamkam ang mga teritoryo natin, tapos bubuto ka sa isang presidente, kakandidatong presidente, susuportahan mo ang isang kumakandidato sa pagka-presidente na alam mong pro-China. Ano ba yan? Failed state na nga tayo niyan. Tama naman. Tama naman. Nakakalungkot nga yung kanyang observation sa atin, ano? Pero kailangan nating seryosuhin yan, yung ganyang observation, ano? Mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.